Mapagpalang umaga po sa ating lahat at welcome na muli sa ating daily morning devotional. It's April 12, purihin ng Panginoon sa kanyang pagpapala, pinagkalooban niya ulit tayo ng pagkakataon upang pag-aralan ang kanyang mga salita. A working faith. Ano ba itong pananampalataya na kumikilos? Na gumagalaw. Atin po itong pag-aralan upang atin itong maunawaan. Philippians 3 verse 9, And be found in him not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So we need to realize na iniligtas tayo ng Panginoon through our faith. But faith works by love. Ito yung gumagana. Ito yung pinagkalooban ng Panginoon sa atin. So kinakailangan na isipin natin na ang ating kaligtasan ay hindi sa ating mga sariling katwiran, which is sinunod mo nga lahat ng kautusan, ngunit walang pag-ibig sa pagsunod nito, ay wala din pong kabuluhan. Kaya nga, sa ating mga buhay ngayon, ang katwiran lamang ni Kristo, sa pamamagitan ng pananampalataya, ang makakapagligtas sa atin. It is one thing to read and teach the Bible, and another thing to have by practice its life-giving, sanctifying principles and engrafted on the soul. By grace are ye saved through faith. So ito yung pinidetail sa Ephesians 2 verse 8 na tayo ay iniligtas sa biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Isang bagay ang mabasa o magbasa at magturo ng Biblia, at isa pang bagay ang magkakaroon sa pamamagitan ng pagsasagawa nito at nagbibigay buhay. Nagpapabanal ng mga prinsipyo na nakaukit sa ating mga kaluluwa. Itong ating pag-ibig sa ating Panginoon. Dahil siya ang unang umibig sa atin, papaano tayo sumunod sa Kanya na may pag-ibig? The mind should be educated to exercise faith rather than to cherish doubt, suspicion, and jealousy. We are too prone to regard obstacles as impossibilities. So ang ating mga isip dapat naturuan na gumawa na may pananampalataya. So sa halip na pahalagahan ang pagdududa, mga hinala, ito, selos, ito yung lagi nating nararamdaman sa mga maliliit na bagay na hindi pala kailangan na maramdaman ng Kristiyano. Kaya ihingi po natin sa ating Panginoon na mas pabutihin po natin ang ating paglilingkod sa Kanya na may pag-ibig at biyaya, na may pag-ibig at kagalakan sa ating mga puso. So masyado tayong madaling ituring ang mga hadlang bilang mga imposible. So kinakailangan na isipin natin na walang hadlang kapag gusto nga talaga nating may pag-ibig na gumawa sa pamamagitan ng pananampalataya. To have faith in the promises of God, to go forward by faith, pressing on without being governed by circumstances, is a lesson hard to learn. So, itong pagkakaroon ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos, ang sumulong sa pamamagitan ng pananampalataya, ito ay magpapatuloy ng hindi pinamamahalaan ng mga pangyayari at isang aral na mahirap matutunan. So sa ating mga sarili, mga kapatid, mahirap natin ma-explain yung pananampalatayang ito. Ngunit kapag inalam natin ang kalooban ng Panginoon, nag-submit tayo sa Kanya, nakikita natin ang resulta. Napakagandang maramdaman ang may ganitong pananampalataya. Yet it is a positive necessity that every child of God should learn this lesson. So ito yung lagi nating isipin na malaki talagang pangangailangan na ang bawat anak ng Diyos ay dapat matuto sa araling ito. The grace of God through Christ is ever to be cherished, for it is given us the holy way of approaching God. So ang biyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, ang laging dapat nating pahalagahan, sapagkat ito ay ibinigay sa atin bilang tanging paraan ng paglapit natin sa Diyos. Napakaganda mga kapatid. Wag po nating sasayangin ang mga opportunity at pagkakataon na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Sa araw-araw, sa ating personal na buhay, minsan nanghihina pa tayo, nagsiselo sa mga maliliit na bagay, nawawala ng pananampalataya dahil mas nakikita natin yung mga ginagawa ng mga tao sa atin. Mas nare-realize natin sa ating mga buhay na buhay pa tayo sa ating mga hangaring makamundo. Hangarin ako palagi. Kaya mas isipin natin na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa atin. Bakit ko pa ito nararamdaman? Kinakailangan na isubmit na natin ang ating mga sarili sa Panginoon.
At wala naman pong shortcut, nasa process po ang lahat. At ito po yung lifetime work na kailangan nating mapanagumpayan araw-araw. Sinasabi pa dyan na the faith mentioned in God's word calls for a life in which faith in Christ is an active living principle. So itong pananampalatayang binanggit sa salita ng Diyos, ito ay nangangailangan ng isang buhay kung saan ang pananampalataya kay Kristo ay isang aktibo. So ito yung kailangan nating buhayin sa ating mga puso, na may pananampalataya ba tayong aktibo, na totoo at seryoso. It is God's will that faith in Christ shall be made perfect by works. He connects the salvation and eternal life of those who believe with these works, and through them provides for the light of truth to go to all countries and peoples. This is the fruit of the workings of God's Spirit. So, ito palang pananampalataya natin. Ito yung nagbibigay ng maging perpekto sa paggawa. Ito'y connection sa kaligtasan tungo sa buhay na walang hanggan. At kapag tayo ay nananampalataya sa Panginoon, tayo ay kumikilos na may pag-ibig, ito'y nagpo-provide ng liwanag ng katotohanan sa buong sambahayan, sa buong tao, sa buong mundo. Ito yung bunga ng mga gawa ng Espiritu ng Diyos. We show our faith in God by obeying His commands. Faith is always expressed in words and action. So, ito yung gusto ng Panginoon, na maipakita natin ang ating pananampalataya sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. Na ang pananampalataya ay palaging ipinapahayag sa mga salita at kilos. It produces practical results, for it is a vital element in the life. So, ito din yung nagbubunga o ito ng practical na mga resulta, dahil ito ay isang mahalagang elemento ng buhay, ang pananampalataya, mga kapatid. So, the life that is molded by faith develops a determination to advance, to go forward, following in the footsteps of Christ. So sa pamamagitan pala nito, ito din yung paraan ng Panginoon sa atin para tayo ay sumunod, na may determinado na sumulong sa gawain ng Panginoon at sundin ang kanyang mga hakbang. Kaya sabi pa dyan na we have been taken a rough stones out of the quarry of the world by the clever of truth, and placed in the workshop of God. He who has genuine faith in Christ as his personal Savior will find that the truth accomplish a definite work for him. His faith is a working faith. So tayo ay kinuha bilang mga magaspang na bato, na sa ating mula sa ating tahanan dito sa makamundo ay pinutol ng tagaputol ng katotohanan at inilagay sa paggawaan ng Diyos. Kaya nga mahirap, mga kapatid, kapag kinikilos ng Panginoon ang ating mga puso, dahil parang isang itong magaspang na bato na kinikiskis, na grabe ang sakit na lumalabas sa ating buhay. Kinakailangan na may develop yung karakter ng Panginoon sa ating buhay, at pinuputol ito ng katotohanan at inilalagay tayo sa kanyang paggawaan. Sinasabi diyan na he who has genuine faith in Christ as his personal Savior will find that the true accomplish a definite work for him. His faith is a working faith. So siya na may tunay na pananampalataya kay Kristo bilang kanyang personal na tagapagligtas, makakasumpong po ng mga katotohanan na gumagawa ng isang tiyak na gawain para sa kanya. Ang kanyang pananampalataya ay isang pananampalatayang gumagana. So kinakailangan kumilos po tayo na may pananampalataya at pag-ibig sa ating Panginoong Hesus, upang maging epektibo tayong kamanggagawa niya. We cannot create our faith, but we can be collaborators with Christ in promoting the growth and triumph of faith. So, sa ating mga sarili, mga kapatid, hindi po tayo makakapagpapatibay ng ating pananampalataya, at hindi po natin magagawa yan through our own effort. But, if tayo ay makikipagtulungan, gumagawa sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay makakataguyod ng paglago at tagumpay ng pananampalataya. The faith that works by love and purifies the soul produces the fruit of humility, patience, forbearance, long-suffering, peace, joy, and willing obedience. So ito lamang ang magiging resulta sa tunay na pananampalatayang kumikilos na may pag-ibig. Ito yung mga nagpapabanal sa kaluluwa
at nagpapakita ng bunga ng banal na espiritu, yung pagtitiis, kababaang loob, mahabang pagtitiis, kapayapaan, kagalakan at kusang pagsunod. Napakaganda mga kapatid, no? Kapag ito yung nagiging bunga ng ating buhay ngayon. Kaya sa ating pag-aaral sa umagang ito, nawa ay magbigay sa atin ng paalala, yung kumikilos na pananampalataya, ito'y nagpapakita ng bunga ng pagsunod sa ating Panginoon. Dahil tayo ay ginawa niya, nilikha niya na may pag-ibig at kinakailangan kumilos tayo na may pag-ibig, na may pananampalataya sa Kanya. Kaya kung ano man ang ating mga naririnig ng mga negatibong bagay, nawa makonvert ito to His will, mga kapatid. Yung iniisip natin, baguhin na natin. Huwag po nating bigyang pansin ang mga bagay na negatibo. Iniisip natin sa lahat ng ating mga naririnig, positive man ito o negative, isipin natin na kung ano yung mga bagay na nagbibigay kaluwalhatian sa pangalan ng Panginoon. At ang ating i-focus lamang si Kristo ang ating tingnan upang ma-develop ang ating character sa Kanya. At sa kahit na may mga nangongoreksyon sa atin na minsan naiirita pa tayo, wag po tayong mairita. Wag po tayong mainis sa mga taong nangongoreksyon sa atin. Dahil kapag meron tayong pananampalataya sa ating Panginoon, hindi po tayo maiinis. Hindi tayo magagalit kung ano man ang nakikita nila sa atin. Masama man ito o mabuti sa kanilang paningin. Kapag si Kristo ang ating tinititigan, yun ang ating siguraduhin sa ating buhay ngayon na may pagbabago ba. Kasi tayo nasa proseso pa. At kinikinis ng Panginoon ang ating mga puso upang mapabanal ito ng Kanyang mga salita. Kaya panatilihin natin, makipag-cooperate po tayo sa gawain na iniatas sa atin ng Panginoon at mag-aral pa tayo ng mag-aral sa Kanyang paaralan upang ating mas maintindihan ano ang Kanyang kalooban at ito yung ating susundin at magbubunga ng buhay na walang hanggan. Kaya muli, maraming salamat sa inyong pakikinig and God bless po.